Narito ang mga bagong balita mula sa NBA at ang naging galaw ng mga NBA teams ngayong summer free agency. Ating himayin at pag-usapan. Sa haba ng mga usapin kay Bradley Beal at pumayag ng i-buyout ang kanyang kontrata sa Phoenix Suns at ang napiling kupunan ay Los Angeles Clippers at samahan si Kawhi Leonard at James Harden na may 11 million deal sa loob ng 2 taon at isang player option. Si Bradley Beal ay nag-average last season sa Phoenix Suns ng 17 points, 3.3 rebounds, 3.7 assists, 1.1 steals na merong field goal percentage ng 49.7 at 38.6 sa 3-point line. At kung matatandaan ninyo, si John Wall ay nagsalita regarding sa Los Angeles Clippers na kaya nilang tulungan ang Los Angeles Clippers na maging contender muli sa NBA kasama si Bradley Beal. Sa tingin nyo, tama ba si John Wall sa kanyang nasabi? At balak din kayang kunin ng Clippers ang serbisyo ni John Wall? I-comment mo sa comment section. At possible itong magiging lineup ng Clippers sa susunod na season. James Harden sa point guard, Bradley Beal sa shooting guard, Derrick Jones Jr. sa 3, Kawhi Leonard sa 4, at Zubac para sa center position. Kaya bibigat din ang starting lineup ng Clippers at ang problema na lang nila para sa second unit. Ang opinion ko dito sa lineup na to, kaya nilang idala sa playoffs. Pero hindi natin masasabi kung kaya nilang idala para sa NBA Finals. Kaya malamang marami pang mangyayari sa lineup ng Clippers dahil marami pang NBA player na available para madagdag sa kanilang lineup. Kaya kung may opinion ka, comment mo sa ibaba. At one-time NBA All-Star at one-time NBA champion na Jalen Williams pumirma ng 5-year maximum rookie contract extension sa Oklahoma City Thunder sa halagang $287 million. At tama lang naman nabigyan siya ng ganyang kontrata dahil nakatulong siya sa kanilang contender na team at may dala sa championship ang kanilang kupunan. Si Williams ay nag-average last season ng 21.6 points, 5.3 rebounds, 5.1 assists, 1.6 steals at 48.4 field goal percentage na merong 36.5 para sa 3-point line. Sa tingin mo, tama ba na binigyan siya ng extension rookie contract na ganito? At hindi kaya siya magaya sa ibang mga players na kapag binigyan ng maximum contract, agad na lang bumababa ang kanilang performance sa susunod na season? Kaya i-comment mo sa ibaba ang iyong opinion. At former first overall pick na Victor Wembanyama cleared na para maglaro sa mga basketball activities. Dahil kung matatandaan ninyo, si Wembanyama ay naglaro lamang ng 46 games last season 2024 to 2025 NBA season. Dahil siya ay na-diagnose ng deep vein thrombosis sa kanyang right shoulder at hindi na pinaglaro sa remaining games ng San Antonio Spurs. Bago ang kanyang naging injury, siya ay nagkaroon ng impressive performance last season sa NBA. Siya ay nag-average ng 24.3 points, 11 rebounds, 3.7 assists, 1.1 steals na merong 47.6 field goal percentage at 35.2 para sa 3-point line sa loob ng 33.2 minutes sa kanyang paglalaro. Kaya titindi ang lineup ng San Antonio Spurs next season. Dahil magkakaroon na sila ng healthy Wembanyama, Devin Vassell, ang second overall pick na Dylan Harper at meron pa silang De'Aaron Fox at dumagdag pa sa kanilang lineup ang isang Kelly Olynyk at si Luke Kornet ng Boston Celtics. Kaya malamang kaabang-abang ang San Antonio Spurs sa susunod na season. Kaya kung marami pa akong hindi nabanggit, i-comment mo na lang sa comment section at huwag mong kalimutan mag-like, share at subscribe na rin. Maraming salamat.